Dear Lady Love TV, Desire and Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Biyernes, alas 9 ng gabi. Nilampasan ng kotse ni Mark ang maliit na bahay sa isang lower middle class subdivision. Sarado ang jalousie windows ng bahay pero bukas naman ang mga ilaw sa loob niyon. May natanaw siyang isang tambay sa kalye sa harap ng isang sari-sari store sa di kalayuan. Sigurado kang dyan? Tanong niya kay Vic. Tinawagan siya ng lalaki ilang minuto pagkagaling niya sa bahay ni Rocky. Sigurado, sagot nito. Kaibigan ko ang nagtip sa akin. Doon lang siya nakatira sa kanto. Sa kanya ko rin nalaman na dyan tumira si Dulos Reyes pagkatapos kasuhan sa lugar nila. Nagreklamo daw kasi ang mga kapitbahay dahil maingay at laging may inuman ng bahay na yan mula nung tumira dyan si Dulos Reyes. Pinapupuntahan pa nga raw nila ang mga barangay tanod. Pasulpot-sulpot lang daw dito si De Los Reyes kaya pinababantayan ko sa kanya. Iniliko ni Vic ang kotse sa dulo ng kalye. Kaninang hapon daw ay sumulpot dito si Nolly, may kasamang babae. Ilang linggo rin siyang hindi naligaw rito. Na-verify mo ba ang description ng kasama niya? Hindi naman pwedeng basta lang natin siya sunggaban. Tapos girlfriend pala niya ang kasama niya. Tayo ang makakasuhan nun. Ngumisi si Vic. Alam ko yun, Mark. Basta tumutugma ang description sinasabi ng kaibigan ko sa hitsura ni Ana Gomez. Kataka-taka lang na hindi naman daw umaakto na parang hostage ang babae nang bumaba ito ng kotse. Dumiretso raw sa loob ng bahay ang dalawa at umalis din daw agad ang kotseng naghatid sa kanila. Lumabas daw sandali ng bahay si De Los Reyes para bumili ng pagkain. Tapos pagbalik sa loob ng bahay ay hindi na uli lumabas. Baka naman binalaan na ni Nolly si Ana bago pa man sila bumaba. Kaya mukhang hindi hostage yung babae. Sagot ni Warrior na nasa backseat. Malamang, tumatangong pagsang-ayon ni Mark. Pero marami pang ibang senaryo na rumihistro sa kanyang isip. Maghintay tayo ng ilang oras hanggang sa makatulog sila bago tayo pumasok. Ayokong bigyan ng warning ang gago at baka magkaroon pa tayo ng hostage situation. Napatingin siya kay Warrior. Ano sa palagay mo? Good idea, sagot ng kaibigan. Sisilipin ko muna ang bahay para masiguro natin kung saan niya tinago si Gomez. Sabi ni Mark, doon kayo maghintay sa bahay ng kaibigan mo, Vic. Maglalakad na lang ako. Itinigil ni Vic ang kotse sa tapat ng isang sari-sari store. 2 bloke ang layo mula sa kakaliyang kinaroroonan ng bahay ng suspect. Naglakad siya pabalik sa bahay. Hindi kahina-hinalang hindi siya taga roon. Dahil maraming tao sa daan. Ang problema lang ay kung paano siya makakapasok sa bakod nang hindi namamalayan ng mga tao sa loob ng bahay at sa kalye. Sana'y nagdala ako ng props. Halangya naman. Fiel, nasaan ka ngayon? Kailangan kita. Napangiti si Mark sa naisip. Si Fiel ang pambato ng kapayapaan boy sa mga pag-acting-acting sa mga operation nito. Ito ang official chameleon ng kanilang grupo. Magaling itong magbago ng anyo. Nang dumaan siya sa bahay ni Rolando de los Reyes, ay napansin niya nakabukas ang itaas ng jalousie windows. Bigla siyang may naalala. Natanaw niya nakaparada lang si Vic sa tapat ng isang bungalow. Lumapit si Mark sa kotse. Nabuksan niya ang pinto na yon ay napanganga ang dalawang sakay na yon. Ang bilis mo naman, komento ni Vic. May gamit nga pa pala ako rito. Sabi ni Mark na hindi pinansin ang sinabi ni Vic. Hinalungkat niya ang lower compartment. Kinuha niya ang ball camera na ginagamit nila kapag nagsusurveillance sila. Parang bola iyon na may surveillance camera at pwedeng i-rotate ng 360 degrees. Napasipol si Warrior nang ilabas niya ang parang portable PlayStation na screen at controller niyon. Wow, high-tech ah. Saan mo nabili yan? Naiwan ito ni Tibbs the last time. Sagot ni Mark. I-on mo lang yung camera, instant voyeur ka na. Wow, gusto ko rin ng ganyan, sabi ni Vic. Regaluhan mo ako niyan, Mark. Kay Tibbs ka humingi, huwag sa akin. Siya ang malaki ang kita sa amin, sagot ni Mark. Bumaba ng sasakyan si Vic nang makita nitong lumabas ng bunggalong isang lalaki. Magbabarkada kami niyang sina Matthew mula elementary kaya walang problema kung hindi tayo dito pumarada sa tapat ng bahay nila. Sabi nitong inginuso ang lalaki. Siya rin si Chuy na nabanggit ko. Chuy? Tanong ni Mark. Spell Chuy. Parang Chinese, ganun.
Ang inaasahan ni Mark na kaibigan ni Vic ay mukhang barako at walang takot sa mga halang ang kaluluwa. Kaya nagulat siya nang ang lumabas ay lalaking nakasuot ng puting t-shirt, kaka-shorts at tsinelas, katamtaman ng pangangatawan at nakasuot ito ng eyeglasses. Mukhang intellectual at pacifist ang lalaki. Chuy, si SPO4 Marky Diaz ng Fentabella Police, pakilala sa kanya ni Vic. Magkakilala na kayo ni Warrior, di ba? Tumango si Matt habang nakangiting nakikipagkamay sa kanya. Pumasok muna kayo. Dito na lang kami para makita namin kapag lumabas yung kapitbahay mo. Sabi ni Mark na sumulyap sa bahay ng suspect na nasa gitna ng kalyeng iyon. Sandali, paano pala natin mapapaabot yung camera? Hindi naman tayo pwedeng basta na lamang lumapit sa bahay niya. Sabad ni Warrior. Napangiti si Mark. Naglalaro ba kayo ng baseball? Kumusta ang pitching arm nyo? Nagkibit balikat si Vic. Mas magaling ako maghagis ng bola kaysa magbat. Nakangiting tinapik ni Mark si Vic at balikat. So, solve. Tumambay si na Mark sa loob ng bahay ni Chuy at pinakpak ang mga pagkaing binili ng lalaki na lumabas at si Vic ang itanim ng bag. Long range ang signal ng camera nila kaya kahit sa kabilang kanto ay pwede pa rin silang makinig at manood ng mga nasasagap niyon. Salamat sa pitching arm mo, sabi ni Mark kay Vic habang ina-adjust niya ang gadget. Bumili si Chuy ng soft drinks at pagkain sa sari-sari store na malapit sa bahay ni Ronaldo. Habang bumibili si Chuy ay pumesto naman si Vic sa labas ng gate. Inihagis ito ang camera ball sa gilid ng bahay. Mag-aalas 10 na ng gabi kaya madilim na ang kalye. Sarado na mga bintana ng bahay kaya siguro hindi nito namalayan na nasa loob ng bahay. Sakalang pinagulong ni Mark ang bag gamit ang remote hanggang sa maipwesto niya iyon malapit sa pintuan ng bahay. Hindi na sila nagtangkang ilapit pa ng husto ang kamera dahil baka mapansin ng bola. Naririnig naman nila ang boses mula sa loob ng bahay. Matagal pa ba yan? Tanong sa kanya ni Warrior. Eto na. Nilalakasan ni Mark ang bahagya ang volume para marinig nila ang ibang usapan. Bakit ba nagmamadali ka? Kumain ka nga muna. Sabi ng boses ng babae. Paano pa ako makakakain nito nabulilyaso yung transaction ko nang dahil sa'yo? Sabat naman ng boses ng lalaki. Kasalanan ko ba kung tatanga-tanga mga tao mo? Nagkatinginan silang tatlo. Maling bahay ba ang nakuha natin? Tanong ni Vic. Bakit parang LQ ang drama ng mga to? Itinaas ni Mark ang kanyang kanang kamay nang muling magsalita ang lalaki. Ikaw ang pumalpak. Nandun na yung kaibigan mo. Ang gagawin mo lang naman ay hawakan siya. Kung bakit kasi pinakawalan mo pa nung tumatakbo kayo. Ang bilis niyang tumakbo Kumapit na nga ako no. Saka sino ba ang nag-aakalang iiwan ako ng gagang yon? Walang kwentang kaibigan naman pala siya Sasagipin lang niya sa sarili niya. Gana ka pang mabwisit ikaw nga tong magbebenta ng kaibigan. Sabi ng lalaki at saka ito pumalatak. Sabay-sabay na nalaglag ang panga nilang apat sa narinig. Magkasabwat pala mga walang hiya. Tunog ng nakabukas na TV set lang ang naririnig nila Mark. Mukhang busy pa sa panonood si De Los Reyes at Ana. At wala pang balak na matulog ang dalawa. Pasukin na lang kaya natin. Suwestyon ni Warrior, hindi naman siguro niyang gagawing hostage yung kasama niya. Pag alas 12 na at hindi pa rin sila natutulog, susugod na tayo. Naiinip na rin ako sa pagtunganga rito. Tumayo si Mark at dumiretso sa kusina. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Bago pa siya makapag-isip ay naidial niya na ang number ni Niana. Hello? Sagot ng dalaga sa kabilang linya. Napasandal si Mark. Sa counter nang marinig niya ang namamalat na boses nito. Hi, Niana. Bati niya. Mark? Halos pabulong ang pagkakabigkas ni Niana sa kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay katabi niya ang dalaga. Nakahiga sila sa kama. Ipinipilig niya ang kanyang ulo at muli nagsalita. Ako nga. Kumusta kayo riyan? Dumating ba yung reliever ni na Karingal? Pilit niyang pinalabas sa normal ang kanyang boses, kahit parang gustong-gusto niyang bumulong din. Oo, kaninang mga 7, sagot ni Niana. Na-imagine niyang nakapikit ito at parang nananaginip habang kausap siya. Natutulog ka na ba? Nagising ba kita? Hindi, gising pa naman ako. Matutulog pa lang. Hindi ako nakatulog kagabi at ayaw rin akong dalawin ng antok kanina, kaya uminom ako ng pampatulog. Sorry kung hindi ako makapag-focus ng mabuti. Okay lang yon. Sige, magpahinga ka na, sabi ni Mark. Humila siya ng silya sa komedor at naupo roon.
He liked hearing the sleepiness in her voice. Mark, may balita na ba kay Ana? Tanong nito. Napalunok siya. Ayaw niyang ipaalam dito ang nalaman nila nang hindi sila nagkaharap. Mark, sabihin mo sa akin, may balita ka ba? Buhay pa ba si Ana? Buhay na buhay pa at ang sarap niyang patayin. Ngaling-ngaling sabihin niya. Naisalba ni Mark sa pagsagot nang pumasok si Warrior sa kusina at sinenyasan siya nito. Maagap na tinakpan niya ang mouthpiece ng cellphone. Bilis, may nagreading sa background galing sa speakers. Sabi ni Warrior. Yana, may kaunting emergency. Dadaan ako riyan bukas. Saka na tayo mag-usap, okay? Pumuntong hininga sa kabilang linya ang dalaga. Okay. Eksakto nakabalik na siya sa sala nang sagutin ni Dolores Reyes ang tumatawag sa cellphone. Nakaupo sila palibot sa speakers maliban kay Vic na nasa tabi ng bintana at nakatingin sa labas. Mr. Preach? Yes. This is Nolly. My brother is not here at the moment. Lalo silang lumapit sa speaker na parang mga chismosong nakasagap ng mainit na balita. Don't worry, Mr. Preach. The merchandise will be here in time for your arrival. Yes, the same as the one you asked for from the picture. Picture? Merchandise? Anong merchandise? Tanong ni Vic. Pinipicture na nila ang babae at saka ibinibenta. Ano yun? Katalog ng babae? As in, women for sale? Shh, quiet. Saway nito kay Chu. I apologize for the delay, sir. I know. We have some trouble with the merchandise, but we're going to make it on time. Ilang sandaling namayani ang katahimikan. Malamang ay nakikinig si Nolly sa kausap. No. We'll have her ready for you on Friday. Maya-maya ay sabi ni Dolores Reyes. Napuno ng disgusto ang mukha ni Mark. Siniyana ang merchandise na tinutukoy ng walang hiya. Kung tutukuyin ng lalaki si Niana ay parang hindi tao. Uminit ang kanyang ulo. Gusto niyang pilipitin ang leeg ni Dolores Reyes. Lalong-lalo na ang leeg ni Ana. Magkakamatayan muna tayo bago ninyo makuha si Niana sa akin. Sabi niya sa isip. Well, we'll meet you at the resort 9 o'clock. Sabi nito sa kung sinong foreigner na kausap. Yes, ang galing mo talaga. Sabi ni Ana sa kausap na lalaki. Pero paano natin makukuha si Niana? Binabantayan daw yon ng mga pulis. Sabi ni Ronnie. Diyan ka papasok? Sabi nito. Siya mismo ang lalapit sa atin. Mukhang gusto ko yung idea mong yan. Sabi ni Ana at saka malanding tumawa. Halika nga rito. Sabihin mo sa akin yung plano mo. Naghintay sila sandali pero wala nang sinabi pa ang mga ito. Tinampal-tampal ni Vic ang speaker at umismid nang walang sound ang lumabas maliban sa kaluskos. Nasira yata Sa resort magkikita? Nagsalubong ang mga kilay ni Chu. Saang resort? Malalaman natin kung patuloy nating babantayan si Nolly. Napatiimbagang si Mark. Alam ni Rolando kung nasaan si Niana. Malamang ay nasa tabi-tabi lang yon, malapit sa bahay at minamanmanan si Niana. Magiging delikado siya roon pag nagkataon. Mas mabuti sigurong ikaw na magbantay sa kanya. Suhestyon ni Warrior. Mabuti pa nga, pagsang-ayon ni Mark. Napatingin silang lahat sa speaker at madilim na LCD. Nang marinig sila ng kahina-hinalang ungol na nagmumula roon. Nang may umungol uli na babae, ay sabay-sabay silang napangiwi. Kaya naman pala hindi na nagsasalita na isa loob na ni Mark. X-rated na pala. Chuy, takman mo yung tenga mo, sabi ni Vic, sabay baling sa kanila ni Warrior. Virgin pa yan. Nagkatawanan pa silang lahat.